Visual, split, possible, ka-project. Tara, pag-usapan natin. Disclaimer, hindi po ako eksperto sa larangan ng pag-iibon. Ang pagtuturong ito ayon lamang sa aking karanasan at sa tulong ng kapwa mag-iibon. Good morning mga ka-project. Today's video, pag-usapan muna natin yung visual, split, or possible or yung tinatawag na pause sa isang African lovebird. Bali, may tatlo tayo ditong ibon na magkakasing kulay, same mutation, pero magkakaiba ang kanilang identification. Unahin na natin yung visual. Ano nga ba ang visual mutation sa ibon na African lovebird? Ito yung pag nagsabi ka ng mutation ng isang African lovebird ay kita mo sa physical appearance ng isang ibon na African lovebird. Kagaya nitong Lutino Opa. Pag sinabi nating Lutino Opa, kita natin mga ka-project yung pula ang mata, puti ang bagwis, puti ang paa, at puti ang kanilang kuko. So, paano naman tayo makapagpalabas ng isang visual mutation? Sa recessive mutation, kailangan natin both parents or yung hen and cock ay taglay nila ang isang mutation. Kagaya ng Lutino, Danpalo, Pale Palo, Bronze Palo, Dilute, Yellow Face, yan ay halimbawa ng mga recessive mutation. So ano nga bang parisan na pwede nating pagparisin para makapagpalabas na tayo ng visual mutation? Unahin na natin yung visual x visual. Lahat ng magiging anak nila 100% ay visual. Yung pangalawang parisan natin, yung visual x split. Sa ganitong parisan, maaari na tayong makapagpalabas na 50 to 75% visual at 25 to 50% o yung hindi nag-visual, ito ay split. Yung pangatlong parisan natin, yung visual x possible. Sa ganitong parisan, posible pa rin tayo makapagpalabas ng 25% visual, 75% o yung hindi mag-visual ay split. Yung pang-apat na parisan natin, yung split x split. Sa ganitong parisan, posible naman tayo makapagpalabas ng 25 to 50% visual at 50 to 75% o yung hindi nag-visual na anak nila ay possible split. Yung panglimang parisan natin, yung split x possible. Sa ganitong parisan, medyo mababa na yung chance natin makapagpalabas ng visual. Pero mayroon pa rin tayong 25% possible na makapagpalabas tayo ng visual. And yung 75% o yung hindi mag-visual ay possible split na lang. Yung last na parisan natin, ito yung pause x pause. Ito yung parisan na sinasabi natin na mahirap na makapagpalabas pero posible pa rin makapagpalabas tayo ng visual. Kasi nga, yung pag-ibon ay mahiwaga. Kaya mayroon pa rin tayong chance na makapagpalabas tayong visual sa ganitong parisan. Yan po ang pwede nating gamitin na parisan para makapagpalabas tayo ng visual mutation sa recessive mutation. Sa dominant mutation naman, kahit yung parisan mo ay mayroon lang isang visual, maglalabas na siya ng visual mutation. Kasi sa dominant mutation, isang parents lang ang kailangan na mayroong karga ng isang mutation. Example natin ng isang dominant mutation, yung aqua mutation. Kasi yung aqua mutation, kahit
isang aqua mutation lang sa isang parisan ay maglalabas na ito ng visual na aqua. Dahil nabanggit na natin yung mga pwedeng parisan para makapagpalabas tayo ng isang visual mutation, dadako na tayo sa split. Ano nga ba ang split sa African lovebird? Yung split, ito yung anak na hindi naging visual sa isang parisan na ang isang parents ay visual ang isang mutation. Pero taglay niya pa rin yung isang mutation, hindi lang visual sa kanyang physical appearance. Sample natin nito, itong yellow bull opa split ino. Dahil hindi siya visual red eye, pero dugong ino pa rin siya. Kasi yung isang parents ay visual Lutino. Hindi lang kita sa kanyang physical appearance. So, paano natin ma-declare split ang isang ibon, mga kapadjek? So, dapat dito tayo maging aware. Kasi, ang makakapag-declare lang na split ang isang ibon ay kung sino yung breeder ng ibon. So, yung last na pag-usapan natin, yung pos o yung possible. Ano nga ba yung possible sa African lovebird? O saan ba siya galing? Yung possible o yung pos sa isang African lovebird, ito yung anak ng split X split. So, yung hindi nag-visual sa parisan na split X split, ito yung tinatawag na possible. Kaya tinawag siyang possible kasi posible pa rin taglay niya yung isang mutation. Yung possible pala, once nakapagpalabas siya ng visual mutation sa kanyang mga anak, hindi na siya tatawaging possible. Kasi nga, nakapagpalabas na siya ng visual mutation, so magiging split na ang kanyang ID kasi sure na ang karga niyang mutation. Hindi lang kita sa kanyang physical appearance. Kaya advice natin sa gustong pumasok sa pag-iibon o gusto mag-alaga ng ibon, lalong-lalo na sa mga newbies na pumunta tayo sa legit at trusted na breeder para hindi tayo maloko at sure yung karga ng ibon na kukunin natin sa isang breeder. Yan lang po mga ka-project. Sana may natutunan tayo. Pa-like and share na lang ng ating video. Yung gusto mag-comment at magtanong, pa-comment na lang sa ating video.